also the New Testament. And he said to love God with all your heart, with all your mind, with all your soul, with all your strength. I come before you today with a message of hope and resilience. Good morning, everyone, and welcome to our service. Today, we'll be reflecting on the importance of community and faith in our daily lives. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Banal na Diyos na pinagpapangyaring Ama, Diyos na nilikha ng langit at lupa, na lahat ng bagay na aming nakikita at nakikita. Ikaw ang Diyos, Abraham, Isaac at ako. Muli po sa oras na ito, pag-uli ka namin pinupuri, niluluwalhati, na dakilan sila sa Ama, sa Espiritu at sa Totohanan. Kami po ikaw susong nagpapasalamat sa ikawalang tingin na katapatan at kabutihan sa bawat isa na nandito upang kami lahat ay handang matutong lumakan sa iyong kamanalan at kanwiran. Gawin mo nawa, O Diyos, na kami lahat ay iyong pong samahan. Iyan ay kumapagpatong imalang kamay, abutin ang lahat ng aming mga kailangan. Pagalingin ng mga may karamdaman ng sakit sa pangalan ni Kristo Jesus. Iyaw mga nangihilan at ibigatan ng inyong pong pag-aani palakasin sa pangalan ni Kristo Jesus. At ang lahat ng kahiling na tataas, inyong pong pagdaloon at tubunin ng lubos-lubos sa ngalan ng aming Panginoon. Pagpalayo po higit sa lahat ang mabuting balita at ating iyahatid upang magbigay sa amin ng liwanag sa lahat ng makikinig at makakarinig ng mensahe nito upang ito ang maging daluyan ng iyong mga tanda, himala, kapabalaghan, kapangyarihan at walang tigil na biyaya at pagpapala. Ito po ang aking samot na dahil sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Purihin natin ng malakas na malakas ang ating buhay na Diyos. Taas ang inyong kamay at sabay-sabay natin sa pagiging Welcome, Holy Spirit. You are welcome in my life, and you are welcome in our hearts. Purihin natin si Yahweh El Shaddai ng malakas. And now, brothers and sisters, our reading for this coming Sunday is taken from the Gospel of our Lord Jesus Christ according to St. Matthew. Matthew chapter 3, verses 13 to 17. Ebanghelyo ayon kay San Mateo, Kabanatang 3, simula talatang 13 hanggang 17. Matthew chapter 3, verses 13 to 17. Then Jesus came from Galilee to the Jordan to be baptized by John. But John tried to deter him, saying, I need to be baptized by you, and do you come to me? Jesus replied, let it be so now. It is proper for us to do this, to fulfill all righteousness. Then John consented. As soon as Jesus was baptized, he went up out of the water. At that moment, heaven was opened, and he saw the Spirit of God descending like a dove and lighting on him. And a voice from heaven said, This is my Son, whom I love. With him I am well pleased.
Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. Si Jesus ay dumating naman sa Jordan mula sa Galilea at lumapit kay Juan upang pabautismo. Sinansalas siya ni Juan na ang wika, "Ako po ang kailangang bautismuhan ninyo at kayo pa ang lumalapit sa akin." Ngunit tinugon siya ni Jesus, "Hayaan mo ito mangyari ngayon, sapagkat ito ang nararapat nating gawin upang matuparan ang kalooban ng Diyos." At pumayag si Juan. Nang mabautismuhan si Jesus, umahon siya sa tubig. Nabuksan ang langit at nakita niya ang Espiritu ng Diyos. Bumababa sa kanya gaya ng isang kalapati. At isang tinig mula sa langit ang nagsabi, "Ito ang minamahal kong anak na lubos ko kinalulugan." Brothers and sisters, ito po ang mabuting balita para sa ating lahat, buhay sa Panginoon. Purihin natin ang malakas ang ating buhay ng Diyos. Sige po, maaari na po kayong maupo sa magandang presensya ng ating Panginoon. Muli, isang pinagpalang gabi po sa inyo lahat. And once more, Merry Christmas pa rin and Happy New Year sa ating lahat. Anong maging inyong mga nakatunghay sa digital platforms, through Kapakayanan TV sa YouTube at sa Facebook? Saan man daw kayo nandoon, ano man ang inyong pinagkakabalahan sa mga oras na ito, alalahanin po ninyo na may magandang bagay ang darating at naghihintay sa inyo lahat. Purihin natin ang buhay ng Diyos. So, ngayong gabi, ang aking ibabahagi sa inyo na siyang ulo ng makalangit na balita ngayong unang gawain ng taong 2026 ay pamamagatan kong Open Heaven. Bukas na kalangitan. Balikan natin ang dalawang talata na pinaka-importante sa paksang ito. According to Matthew chapter 3, verse 16 and 17, as soon as Jesus was baptized, he went up out of the water at that moment. At that moment, heaven was opened, and he saw the Spirit of God descending like a dove and lighting on him. And a voice from heaven said, "This is my Son whom I love. With him I am well pleased." Nang mabautismuhan si Jesus, umahon siya sa tubig. Nabuksan ang langit at nakita niya ang Espiritu ng Diyos bumababa sa kanya gaya ng isang kalapati. At isang tinig mula sa langit ang nagsabi, "Ito ang minamahal kong anak na lubos ko kinalulugan." Purihin natin ang buhay ng Panginoon. Nagtataka lang po ako, mayroong ilan, akala nila wala pang gawain dito. Samantalang itong Lunes ang pinaka-resume ng ating gawain. Ito po ang pinakaunang gawain ngayong taon. At tagumpay ng isinara ang tinatawag na Ordinary Jubilee Year of Hope. Kagaya ng Martes, pinangunahan ni Pope Leo XIV ang closing ceremony
ng Jubilee Door. At ito'y magtatagal hanggang sapit ng 2033. Anong meron sa 2033, Brother Ryan? Another Jubilee year ang inihanda ng ating simbahan. Anong klaseng Jubilee yun? It is a 2000th anniversary ng Passion, Death, and Resurrection ng ating Panginoong Jesucristo. 2000th anniversary ng pagpapakasakit, pagkamatay, at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Yesus na magaganap sa ating banal na simbahan pagdating ng taong 2033. Hindi natin alam kung anong exact date yung Jubilee about Passion, Death, and Resurrection na yan. Kaya ang tabayan na lamang sa mga darating na panahon. Amen. Anyways, hindi po ko nagtataka kung bakit ang pinakaunang hayo ko sa linggong ito is yung unang hayo ko last year, na noong unang gawain last year. Last year, dalawa din. Sa Panay, last year ng Wednesday, sa Panayan. And last year ng Webes, unang araw ng gawain, last year, ay dito. Ang tanong ay bakit? Sapagkat mas higit na pinagpapala kahit iilan lang din ang dumarating at gumagalo sa gawain ng El Shaddai dito sa Pinanan. Amen. Tingnan natin ang talata ng Ebanghelyo ito, kung saan umahon si Jesus sa tubig at nabuksan ang langit. Amen? Amen po ba? Nang umahon ang Panginoong Jesus matapos siyang bautismuhan ni Juan, ang kalangitan ay nagbukas. Nabuksan ang langit. Ang tanong ay, bakit nabuksan ang langit? The question is, what things we know about the open heaven? Ano mga bagay na dapat nating malaman tungkol sa bukas na kalangitan? Brothers and sisters, I'd like to share with you 3 things to know about open heaven. First thing, know that open heaven where Christ was baptized. Nabuksan ang langit kung saan binautismuhan si Kristo Jesus. Makikita natin sa Matthew chapter 3 verse 16. Ito po ang sinabi. As soon as Jesus was baptized, He went up out of the water. At that moment, heaven was opened, and saw the Spirit of God descending like a dove and lighting on Him. Nang mabautismuhan si Jesus, umahon siya sa tubig, nabuksan ang langit, at nakita niya ang Espiritu ng Diyos bumababa sa kanya gaya ng isang malakati. Hindi kalapating mababa ang lipad, ha? Hindi po yun.
ang tinutukoy ng kalapati ay ang Espiritu ng Diyos. Amen. Ang Espiritu ng Diyos na bumaba sa ating Panginoong Yesus gaya ng isang kalapati at nagliwanag sa Kanya. And according to Mark chapter 1 verse 5, the whole Judean countryside and all the people of Jerusalem went out to him, confessing their sins. They were baptized by him in the Jordan River. Halos lahat ng mga taga-Judea at taga-Jerusalem ay pumunta kay Juan upang makinig. Makinig ng ano? Mensahe ng pagsisisi. Pagsisisi. Ipinahayag nila ang kanilang mga kasalanan at sila'y binautismohan sa ilog Jordan. Purihin natin ang buhay ng Diyos. Sa mismong ilog Jordan, lahat ng mga taga-Judea at mga taga-Jerusalem ay nagpunta kay John the Baptist para makinig ng mabuting balita. Ipinahayag ang kanilang mga kasalanan. Amen? At sila'y pinautisyohan sa ilog Jordan. Karamihan sa ating mga Pilipino nagpipilgrim sa Jordan River. Bakit sila nagpipilgrim doon sa ilog na yon? Para sa liwangin ang pagbabautismo ng Panginoong Yesus doon. Amen. Hindi lang ang mga Catholic people ang nagpipilgrim doon. Even pati mga iba-ibang denomination naglalakbay rin, nagbubuni din para alalahanin kung paano lumapit ang Panginoong Yesus kay Juan sa ilog Jordan para magpapautismo. Amen. Purihin natin ang buhay ng Diyos. Masakit o nakakatuwa kapag inaral po natin ang naging kasaysayan ng ating Panginoong Yesus bago siya nagsimula ng kanyang public ministry. Amen. Almost lahat ng tao, Pilipino man o dayuhan, naglalakbay at nagmumuni-muni doon sa bansang sinilaan ng Panginoon. Pati mula sa Jordan River. Ang ilan, na-experience pang mag-water baptism saan? Sa Jordan River din. Amen? Para ano? Para mag-ilay at manampalataya sa ating buhay, banal at makapangyarihang Diyos. Kay Jesus 2026 na yun, kanyang kahinapan niya sa Diyos. So that's the first thing that we must know. Open heaven where Christ was baptized.
Now second, know that open heaven is in giving. Amen. Ang bukas, nabuksan ang langit sa pamamagitan ng pamamagitan. Amen. Ano sabi ng ating Panginoong Jesus? It's found in Luke chapter 6, verse 37 and 38. Jesus said, "Do not judge, and you will not be judged. Do not condemn, and you will not be condemned. Forgive, and you will be forgiven." Huwag kayong humatol, sabi ni Jesus. At hindi kayo hahatulan ng Diyos. Huwag kayong magparusa. At hindi kayo parusahan ng Diyos. Magpatawad kayo sa inyong kapwa at patatawarin kayo ng Diyos. Amen. Sa verse 38, sabi ni Jesus, "Give, and it will be given to you. A good measure, pressed down, shaken together, and running over, will be poured into your lap. For with the measure you use, it will be measured to you." Magbigay kayo at bibigyan kayo ng Diyos, puso, takal, siksi, bibig, at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang takalang ginamit ninyo sa iba ay siya rin gagamitin ng Diyos sa inyo. Amen. Punihin natin si Yahweh ng Shalom. Bakit mahalaga ang pagbigay? Sapagkat magkano ang ating natanggap, ibigay natin. Lalo natin sa kawain. Amen. Kaya mapalad tayo. Sa kabila ng sakot-saring inflation rate, di tayo pinababayaan ng Diyos. Ang tanong ay bakit? Sapagkat kumakapit pa rin sa pananalig at pananampalataya sa Diyos. Amen. Lalo na ngayon po, meron naman ng money. Kagaya ngayong Sabado, anong meron? Sponsor ang tapat pa sa Amber City sa Saturday family appointment with El Shaddai. And then kinabukasan, araw ng linggo, anong meron? DFCC hour hosting ng tapat pa kung saan ang mga kasamang host sa radio ay manggagaling sa B2A or Vicarate of Santo Niño Ackerman. Amen. Kaya kung meron kayong mga transistor radio sa inyong mga tahanan, I encourage you, mag-tune in naman kayo sa radio this Sunday. Amen. Alas 7 pa lang ng umaga, marinig yung ang inyong lingkod nagtatime check sa radio.
Amen? Ba't ko nabanggit yun, Brad? Ba't ko po nabanggit, mga kapatid? Ay, nasanay po ako sa mga pagre-radio mo yan. Yung mga broadcast eh. Pagkain na narinig ko sa radio, ang DWXI, kasama sa KTV, kasama ako broadcaster Philippines. Amen? Sa simple pagka-time check ng inyong lingkod, ako, brothers and sisters, mas higit na magpapalain ni Yahweh El Shaddai. Hindi lang si Kagalayan ng Taguig City, Philippines. Pati mga kasamahan ko, nakapokuprint siya ng tapat pa, parinig din ng mga boses. Bukod sa ating monitoring head. Amen. Pati mga manggagawa from other department, marinig ang kanilang mga totoo tungkol sa magiging paksa sa araw ng linggo. Amen. Purihin natin si Yahweh. Kaya, mahalaga talaga ang tungkol sa ibig. Ibig saan? Ibig sa tinatawag na times, openings. Siyempre, mahalaga po yan. Amen. Kaya, patuloy tayo manalig at manampalataya sa ating buhay ng Diyos. Ano mang hamon ang kakaharapin, umapit at hindi tayo kakapit kay Yahweh El Shaddai. Purihin si Yahweh El Shaddai ng malakas. Ako po'y natutuwang nagse-celebrate kami ng pinakaunang Christmas Day at New Year's Day na hindi namin kapiling si Brother Rex America in the Philippines. Ito naman ang mother ko, si Sister Luisa, nung manananahin na after mag-sign up ng cross, nag-emote na naman. Biglang emosyon na naman. Amen. So, ano sila? Pero, ano yung patong sabi ng mga kapatid ni Sister Luisa, sabi niya, kami sa akin, tuloy mo, ikaw na mag-pray, ikaw na mag-pray. So, mag-pray naman ako. After mag-pray, para sa Christmas Day, sabi ko sa kay Mama Luisa, oh, Mama, iiyak ka na naman. Paano masasayahan si Papa na umiiyak ka? Amen? Tingnan niyo si Brother Ryan. Kahit unang Christmas, kahit unang celebration ng Christmas at New Year, hindi nalungkot. Hindi nalungkot sa pagkawala ni Brother Rex America. Ang tanong ay bakit? Sapagkat kung hindi ako pumili sa Diyos na ako'y pangatahin sa kabila ng tuluyang pamamaanan ni Papa Rex sa ibabaw ng lupa, malamang nagiging masakit sa damdamin ang kanyang pagkawala. Amen. Malamang may nagsabi,
Brother Ryan, first time mo lang mag-celebrate ng Christmas nang wala ang papa mo, hindi ka ba nalungkot? Eh, bakit ako malulungkot? Pinapakaya ko na kayo. Eh, nandiyan na sa pinilog eh. Amen? Tingnan nyo. Bakit nung New Year's Eve at nung magsaselect, nung sasalubungin ang unang araw ng 2026, nakuha pang mag-TikTok na. Bakit ko TikTok na yung 2 years Eve? O yung pag-12 ng 2026? Bakit? Para masigit na pagpalagin yung mga nanonood lang na ay manood lang ng aking live sa TikTok. Ipinapadalangin ko sila naman ay hipuin ni Yahweh El Shaddai. Amen. Kahit tanongin ako kung sinakuhan ako ng TikTok, no matter what. No matter what. Bakit no matter what? Sapagkat alam ko, God will provide. Yung palakpak ng hindi 2026 kanina, pagdating ko rito, abay, napakasarap na tumigil ng kapeng barako. Sa pagtikim mo, sabi ko, Allah, ay sarap ng kapeng barako. Purihin natin siya, wala siya ng malakas. Hallelujah. So that's the second thing. Open heaven is in giving. The third one, know that open heaven is in prayer. Ang nabuksan ang langit sa pamamagitan ng pananalangin. Where am I found it? It's found in Luke chapter 3, verse 21 and 22. When all the people were being baptized, Jesus was baptized too. And as he was praying, heaven was opened, and the Holy Spirit descended on him in bodily form like a dove. And the voice came from heaven, "You are my Son, whom I love. With you, I am well pleased." Namawis mo ka na noon ng lahat ng tao. Kaya din si Jesus, nang siya'y nananalangin, nabuksan ang langit, at bumasa na niya ang Espiritu Santo sa kanyang kalapati. At isang piling mula sa langit ang nagsabi, "Ikaw ang minamahal kong anak, lubos kita kinalulugdan." Praise Jesus. Ang tinig na nag-introduce kay Jesus ay ang tinig ng Diyos na nasa langit. Mismo tinig na nasa langit ang nag-introduce na si Jesus ang minamahal niyang anak na lubos niya kinalulugdan. Amen? Bakit in-introduce ng tinig ang pangalan ni Jesus na kanyang anak? Sapagkat naging tao ang salita
ang aking pamuhay sa piling natin. Palakpakan natin si Jesus. And I'm very happy for this 2026. I'm very happy that kung hindi dahil sa presensya ng Diyos, malamang walang Brother Ryan na tumatayo at naghahayak ng salita ng Diyos. Amen. At habang nananalangin ang Panginoong Yesus, ang buong langit ay nawawasan. At bumaba sa Kanya ang Espiritu Santo gaya ng isang kalapati. Ang Espiritu Santo gabay sa buhay ko. Purihin natin si Yahweh Kiramangas. Amen. Through prayer, the heaven was opened. Even now, nabuksan ang kalangitan, lalo na kasabay ng pagsalubong ng 2026. And the heaven is open with a bang of unstoppable blessings and miracles. Amen. No matter what, kung ano ang pinakamasakit, hindi na importante kung bagsak o pasado ang nakalipas sa taon. Ang mahalaga, panalo ang pagsalubong ng 2026. Dahil sa kabutihang loob ni Yahweh El Shaddai. Amen. Remember, only Jesus is truly the one and only Son of God. Sabi nga ni Jesus sa John chapter 3 verse 16, for God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Amen? Amen po ba? Palampakan natin si Jesus. At bilang pangwakas, tayo na kayo. Yan ang pinaka-exciting part sa unang gawain ng 2026. Tayo na kayo. Tayo na kayo. The door of heaven is open widely to us, just as the heaven is open when Jesus was baptized by John the Baptist. Purihin natin ang buhay ng Diyos. Kaya sa gabi ito, tinanyawan po kayong itaas ang inyong mga kamay, titig ang inyong mga mata, at iyo po ang inyong ulo, at tayo po ay manalangin sa ating buhay, banal,
makapangyarihan ng Diyos. And I declare, O Diyos, iyong tinig, aming mananalig. O Diyos, iyong tinig, aming pananalig. Ang puso mong ito, laging daan sa iyo. Bigyan mo ng banal na tampo, sunod sa nais mo. Naisinawa ang aming puso ay kalooban ko sa buhay ko. O Diyos, iyong bigyan sa buhay ko. Bigyan mo ng banal na tampo, sumunod sa nais mo. Naisinawa ng aming puso ay kalooban mo sa buhay ko. Bigyan mo ng banal na tampo, sumunod sa nais mo. Naisinawa ng aming puso ay kalooban mo sa buhay ko. Naisinawa ng aming puso ay kalooban mo sa buhay ko. Para ng Diyos, dakilang makapangyarihan Ama, salamat po at pinagagpo mo kami dito sa dakong ito sa unang gawain para sa taong 2026. Salamat sa pagsalubong sa taon ng dakilang kalwalhatian ng Panginoon Jesus. Salamat din po, Panginoon, sa iyong mensaheng na pahayagang ipinahid mo sa bawat isa. Nawang magsunding aral ang paksang ito at may bahagi sa iba ang lahat ng kanilang napapakinggan. Dalangin mo po na patuloy niyo pong pagpalain ano pang mga kapatid na wala dito. Gawin mo nawaan ang iba pa na ang araw ng Huwebes ay araw ng pagtitiwan mo dito sa San Isidro Labrador Chapel. At pagpalain mo rin po po Diyos yung mga nagtaguyod ng gawain mo dito sa dakong ito, simula sa coordinator hanggang sa pinakamababang lingkod, kasama ang mga mag-aawit, manunod, at ang mga nagsusuporta sa gawain ito. Sila po ay patuloy ng pagpalain. Sundan mo po ng iyong mga tanda, himala, kababalaghan, kapangyarihan at walang tigil na biyaya
at pagpapala na sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. And Father God, we also pray for the eternal repose of Brother Nestor de los Reyes, who have gone here on earth yesterday. Comfort his bereaved family with the millions of angels, and their mourn will break out. Alisin ang kanilang kalungkutan at aluhin ang naiwang pamilya ni Brother Nestor de los Reyes. Eternal rest grant to him, O Lord, and that perpetual light shine on his soul. May the soul of Brother Nestor and the souls of the faithful departed to the mercy of God rest in peace. This we ask, we pray, in the name of our Yehoshua of Zorofi HaMashiach, our Lord and Savior Jesus Christ. Everybody say amen. Everybody say amen. Taas ang inyong mga daladalahan, kasama ang inyong mga prayer requests, at ilang pang nais pagpalain ng buhay, banal at makapangyarihang Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Diyos na makapangyarihan, narito po paspasan ang mga hawak ng aming mga kapatid, ang kanilang mga handbags, wallets, Biblia, tubig, langis, asin, panyo, at iba pang mga bagay na kanilang itinataas. Gamitin mo bilang mga saka upang ang sino mang makahipo nito ay sundan ng iyong mga tanda, himala, kapabalaghan, kapangyarihan at walang pigil na biyaya kapapan. Maging ang kanilang mga prayer requests na nakasulat sa mga papel na kanilang mga kahilingan. Inaangkin po namin na lahat ay answered prayer. Paspasan ang kanilang mga alay handog, ibalik sa kanila ng pusong tapa, siksik, bibig at kumaapaw. At sa aming pansamantalang pakikiwalay, taglay po namin ang ibayang lakas at ibayang sigla buhat sa iyong makapangyarihang pangalan. Maraming salamat, Panginoon. Ito po ang aming samong dalangin, kaisa ng nagpitang panalangin ng aming inang Birhen si Maria at ang lahat ng mga anghel at mga banal sa langit, kaisa ng panalangin ni San Isidro Labrador. Sa pangalan ng iyong tugtong anak, ang aming Panginoon at tagapagligtas, Panginoong Kristo, na namubuhay na lahari ng kasamamot ng Espiritu Santo, isang Diyos, magpasawalang hanggan. All together say amen. All together say amen. Pakibabangin ng mga hawak kamay. Pakibabangin ng mga hawak kamay. Itaas ang inyong kamay na walang rawak. At malaya tayong magpupuri ng malakas kay Yahweh El Shaddai. Lakas ng palakpak sa Diyos. Okay, taas ang kamay. Taas ang kamay niyo. Pagtapon mo, ito po ang iyong sisigaw. Open heaven. Open heaven. Nakasabi po. Open heaven. Open heaven. Open heaven. Open heaven. Open heaven. Open heaven. And may the Lord bless us all, now and always forever, in the name of the Father,
and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen and amen. God bless you, everybody. So the New Testament. And he said to love God with all your heart, with all your mind, with all your soul, with all your strength. I come before you today with a message of hope and resilience. Good morning, everyone, and welcome to our service.